Hi ma'am, may tips kayo na tulad kong nagbabalak mag-try sa DepEd pero walang experience sa school po. Bala ko sana mag-try pero 34 years old na ako, may chance pa kaya? Hi teachers! Kumusta? Kumusta? Hello po Ma'am Maris, yes po kahit ilang taon pa po tayo, may chance po tayo. Dahil pag para sa atin, lalo na kung nasa puso natin. Pero ano nga po ba ang dapat gawin para ma-hire tayo? Siyempre po, unang-una sa lahat, dapat alam natin yung mga dapat na papers or mga documents na dapat nating i-read. Kahit wala po kayong experience, okay lang po yan. Pero siyempre, mas maganda pa rin pag may experience. Pero kahit wala kang experience, may chance ka pa rin po na ma-permanent. At yun nga po, isi-share ko sa inyo, ano yung mga dapat na kailangan para ma-permanent tayo or mga dapat ihanda para mas lumaki yung chance natin na ma-permanent. At dito nga po ang checklist of requirements. Ano yung mga kailangan kapag nag-a-apply? And yes, unang-una talaga sa lahat ang LOI or letter of intent. And syempre, dapat naka-address siya sa head office or the highest human resources officer. At kung nangangailangan ka po ng letter of intent, meron po tayo niyan. Pangalawa po, PDS. Yung ibang DO, gusto pa rin nila yung 2017, yung iba naman po 2025. At huwag ka pong mag-alala, meron din po tayo niyan sa Google Drive link. At meron din po tayong video tungkol po dyan. O, di ba? Next po, updated PRC license. Siyempre, bago tayo mag-apply sa DepEd, kailangan may PRC license po tayo or kaya let passer po tayo. Doon na tayo sa letter D, Certificate of Eligibility or Report of Rating. Ito po yung rating ninyo or yung rating ninyo sa let. At syempre, kayo po ang meron yan. Letter E, ito yung photocopy of Scholastic Academic Record or yung TOR ninyo, diploma ninyo. Ayan, dyan po yan. Kailangan din po natin yan. Letter F, certificates of training. Kung nangangailangan ka po ng training, meron din po tayo dyan. Highly recommended. 10 points agad po. Letter G, photocopy of certificate of employment, contract service. Pero kung wala kang ang experience, okay lang po kung wala. Kailangan lang neto para dun sa mga nagtrabaho. Yung may mga naging trabaho. Like for example, sa private school. Siyempre, kailangan ng certificate of employment. Pero kung hindi mo naman kailangan yon, hindi naman makakadagdag sa points mo, kahit wala na, okay lang. Next, photocopy of latest appointment, if applicable. Letter I, photocopy of performance rating, kung saan ka nga po nagtrabaho dati. And letter J, checklist of requirements at walang iba, kundi ito. Dapat meron ka pong checklist of requirements. And omnibus sworn statement. Yung iba nagpapanotaryo pero yung ibang DO hindi na po nila sinasabi na magpanotaryo pa. Okay lang kahit hindi pa. Magpapanotaryo na lang sila I think kapag tinawag na sila bilang permanent. And then letter K, other documents as may be required for comparative assessment. So, ito na yung mga other documents. So, ito po dapat meron ka pong lahat neto para mas malaki ang chance po natin na ikaw ay makapagpasa po ng papel. At yun nga po, pag kumpleto na po yung mga papers ninyo, ayan, i-ready nyo na po yung TRF, paano sumagot sa TRF, sa demo po, demonstration teaching. Then yung points mo lang kasi, yung galing sa let mo, galing sa trainings mo, and then galing sa education mo and experience. So yon, pag sinabi nating education, 10 points po yon. Ito yung kung nag-MA ka. Next, training, 10 points din po yan. Puntahan nyo lang po yung sinasabi ko kung saan magandang kumuha ng training, lalo na ngayon nagmamadali tayo. 10 points po yon. Next, experience, up 10 points din po yon. So, kung wala kang experience, okay lang. Pero mas maganda kung meron po. So, 10 points din po yun. Then, let training mo, 10 points din po. Classroom observation, yung gagawing demonstration, 35 points. And then, teacher reflection form or TRF, 25 points. So, dapat, ang gagawin nyo po doon sa mga sinabi ko pong yon na criteria is dapat makakuha ka po ng 50 points pataas. Yun po yung papasok ka sa comparative assessment, sa RQA. Pero syempre, mas maganda po yung mas mataas na rin. And yun po ang masasabi ko. Isa sa mga tips ko na masasabi ko, pray. Pag-pray nyo po kapag para sa iyo po ba yung teaching? Gusto nyo po ba talaga maging teacher? Ano ang goal mo? Ano ang mission mo? Anong purpose mo? Wala pong imposible. Syempre, andun na po yung nagpipray tayo,
may tiwala tayo kay Lord, pero dapat may action po. And galingan po natin. Alam ko pong kaya niyo yan. Wala po yan sa edad. Ang bata mo pa eh. Ang bata mo pa, 34 ka pa lang. Anong tingin mo sa akin? Char. Kaya po yan. God bless.